Sa isang tahimik na baryo sa kalagitnaan ng kagubatan ng Pilipinas, naninirahan ang batang si Mateo. Mahilig siyang maglakbay sa kagubatan sa kabila ng mga babala ng kanyang ina tungkol sa mga diwende, maliliit at minsang malisyosong espiritu. Isang hapon, natagpuan ni Mateo ang isang kakaibang bunton ng lupa na may masalimuot na ukit. Dahil sa kanyang pagkamausisa, inusisa niya ito gamit ang isang patpat. Hindi alam na ito ay tahanan ng isang makapangyarihang diwende. Biglang tumahimik ang kagubatan at isang maliit na figura ang lumitaw mula sa mga anino. "Trespasser ka," sabi ng diwende. "Ikaw ay magdurusa." Bumigkas ito ng isang orasyon at nawalan ng malay si Mateo. Nang magising siya, nasa kanyang kama na siya sa kanilang bahay, ngunit hindi siya makagalaw o makapagsalita. Nanalangin ang kanyang ina, si Maria, habang ang kanyang ama, si Tomas, ay nag-aalala. Lumala ang kalagayan ni Mateo. Iminungkahi ng mga taga-baryo na humingi ng tulong sa albularyong si Mang Lando. Pagkatapos ng mahirap na paglalakbay, narating nila ang tahanan ni Mang Lando. "Ito ay isang makapangyarihang sumpa," sabi ni Mang Lando. "Ngunit kayang alisin. Kailangan nating paamuin ang galit ng diwende." Naghanda si Mang Lando ng halo ng mga bihirang damo at ugat. Inutusan sina Maria at Tomas na paliguan si Mateo gamit ang timpla habang nagdarasal ng mga sinaunang panalangin. Binigyan din sila ng isang maliit na bote ng likido na dapat nilang iwisik sa paligid ng bunton kung saan nakita ni Mateo ang diwende. "Kailangan ninyong bumalik sa kagubatan," utos ni Mang Lando, "at mag-alay ng mga regalo sa diwende." Si Maria at Tomas, puno ng pag-asa, sinunod ang mga tagubilin ni Mang Lando. Nag-ipon sila ng mga alay na prutas, kakanin at mga palamuting pilak na mahalaga sa diwende. Bumalik sila sa bunton sa kagubatan at maingat nilang inilagay ang mga alay sa paligid ng bunton at iwiniwisik ang likido sa isang bilog. Lumuhod sila at sinimulang bigkasin ang mga panalangin na itinuro ni Mang Lando. Ilang oras silang nanalangin hanggang sa ang kagubatan ay nabalot ng liwanag ng buwan. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, ang hangin ay kumislap at lumitaw ang diwende. "Bumalik kayo na may mga regalo at panalangin," sabi ng diwende. "Ano ang inyong hinihingi?" "Hinihingi namin ang inyong kapatawaran," pagsusumamo ni Maria. "Ang aming anak na si Mateo ay walang masamang intensyon. Pakiusap, alisin ang sumpang ibinato ninyo sa kanya." Tahimik na pinagmasdan sila ng diwende. Sa wakas nagsalita ito ng malambing. "Sige, ang inyong sinseridad at ang paggalang na inyong ipinakita ay gagantimpalaan. Ngunit tandaan, ang balanse ng kagubatan ay dapat laging mapanatili." Sa isang kumpas ng kamay ng diwende, isang banayad na liwanag ang bumalot sa mga alay at ang diwende ay naglaho. Sina Maria at Tomas ay nagmamadaling umuwi, puno ng pag-asa. Pagpasok nila sa silid ni Mateo, nakita nilang nakaupo ito sa kanyang kama. Ang mga mata ay maliwanag at buhay. Ang sumpa ay nawala at si Mateo ay muling bumalik sa dati. Mula sa araw na iyon, hindi na muling pumunta si Mateo sa kagubatan nang hindi nag-aalay ng tahimik na dasal sa mga espiritong naninirahan doon. Ang baryo rin ay natutong mabuhay nang may pagkakaisa sa kababalaghan. Laging iniisip ang hindi nakikitang mundo na kasabay ng kanilang sariling. At ang kwento ni Mateo at ang diwende ay naging alamat, isang babala na ipinapasa sa bawat henerasyon, isang paalala ng maselang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Please hit the like and follow button to get more of this content.